Ahon. Minsan yung pagtatampo natin ay sobra. Yung, 'di ba, yung alaman natin minsan yung pagtatampo ay napakalaking disadvantage po sa atin. Tapos yung mainggit tayo, napakalaking disadvantage po sa atin. Tapos yung hindi magpatawad. Dito mga kaibigan, dito kasi si Lord ay dumidinig po siya ng prayer natin. Subalit, mayroong isa sa moral na gabay na kalagay na kung halimbawa ikaw ay maghandog sa hari ng mahari, sa Diyos ng mga Diyos, sa mga Panginoon at Panginoon. At sa iyong paghahandog na alaala mo na mayroon kang kaalitang tao. Alam mo ba po ang sabi niya? Ilagay mo po muna sa isang tabi ang iyong ihahandog at puntahan mo ang tao na yun at kausapin at magkaayos sa iyo. Kaya napakaganda, no? Di ba? No? So, ibig sabihin niya, halimbawa, nagkasala ako sa isang tao, halimbawa, nasigawan ko, no? Dahil halimbawa, na inapakan yung paa ko, napasigaw ako, nasigawan ko, no? So, ang pinaka-the best daw dyan ay kausapin ka agad, humingi ng sorry, no? Di ba minsan pag sinasabi, pag sa batas, in the height of ever evil, o kaya sabi ni Colonel De Rosario, in the height of evil. Tapos ako naman sa experience ni Juan Luna, no, sa history, nakalagay na temporary insanity. No? So, ibig sabihin, mayroon po tayong tinatawag na unguarded moment. So, halimbawa, naapakan tayo, ang paa natin ay naapakan ng napakagandang sapatos na may suot nito. No? At napasigaw tayo at nakapagsalita tayo ng hindi maganda. So, ang sabi dito, pupuntahan o kaya automatic humingi ng tawad. Kasi di ba pag halimbawa magalit po tayo, halimbawa manggalit natin ay it takes 1 hour, halimbawa 1 hour tapos sumupa na kasi nag-isip-isip tayo, no? Kasi nakalagay doon na think what is right, think what is pure, no? So, parang isipin natin, bakit kaya naapakan ako ng tao na yun? Baka malabo ang kanyang mata. O kaya baka sa sobra niyang pagmamadali naapakan ako. No? Para isipin natin na bakit kaya naapakan niya ako. Tapos pag nahupa na yung ating galit, siyempre, kung kilala natin, hingi tayo ng sorry. Subalit pag halimbawa makibigan, yung estranghero yung nakaapak. Tapos opisyal pa halimbawa, no? Tapos, siyempre sabihin na lang po natin sa ating say, maring nagmamadali siya o maring malabo ng kanyang mata, kaya pinapapatawad ko siya. So, kahit wala siya, hingian natin ng tao, Lord, hindi ko na makita po yung tao na nasigawan ko o kaya na salitaan ko na hindi magandang salita. Lord, patawarin mo po ako at pakihipo ang puso ng tao na yon na maunawaan niya ako. No? So, di ba napakaganda pag ganun, mga kaibigan? No? So, at pag naayos na ang gusot, mga kaibigan, saka babalik at ihandog. No? So, ibig sabihin, upang marinig ni Lord ang ating panalangin, mayroon pa po tayong gagawin. No? So, magpatawad. No? Nakalagay kasi sa Matthew 5:44, 4 ang gagawin natin sa kaaway. No? Una, love your enemy. So, ibig sabihin na patawad, pag-love, no? Kasi tayo naman ay nagkasala, tapos pinapatawad tayo ni Lord. Love your enemy, pray for your enemy. Magawa pa natin, mahirap i-pray ang kaaway, no? Pero pag guided tayo ng banal na espiritu, we can do it, no? Kayang-kaya po natin, no? Tapos yung sumusumpa sa atin, those who curse you, bless those who curse you, and do good to those who do not go good to you. No? So, napakaganda. So, ibig sabihin, pag-usapan natin ang health, mga kaibigan, health-friendly po yun. Kasi pag halimbawa, hindi tayo magpatawad, unang-una, ang ating tulog ay apektado. Di ba, ang tulog tayo na bumalik sa ating pananaw, sa ating alaala, ang mukha ng tao na kaaway natin. Ano ba yung nag-apak na yung paa, no? Tapos yung ating paa, halimbawa,
Kung sa Ilonggo ay may uyangas, ibig sabihin na pag sinabi natin uyangas, parang may ano sa paa, no? Ibig sabihin na kwan siya, no? Na lalong masakit. O kaya naging yung ating kuko doon sa paa ay nagkaroon ng problem dahil sa sakit na ating naramdaman, no? Subalit mga kaibigan, alalahanin natin na pag hindi tayo magpatawad, tayo ang lugi dahil mapiktuhan yung ating tulog. No? So, halimbawa tayo ay natutulog. Gusto nating matulog na. Subalit hindi tayo makatulog dahil sa sama ng loob o kaya hindi natin pagpatawad. Subalit mga kaibigan, pag ating pagpatawarin, napakasarap ang ating tulog. No? So, biro mo yan. So, alalahanin po natin na ang pinakamahal na kama, ang pinakamahal na kumot, pinakamahal na tulugan ay pwede nating bilhin. Subalit, ang napakasarap na tulog, walang ibang pwedeng magbigay kundi ang ating Creator lamang. Di ba mga kaibigan? No? Sabi, magpatawad. So kung nagpatawad tayo, ang sarap ng tulog natin. No? Huwag na nating alalahanin yung mga tao na nagbigay ng sama ng loob sa atin, inapakan po yung ating pagkatao o kung ano pa man. No need to think about it. Forgive immediately. Ibig sabihin na tayo kaagad ay mga kaibigan. Tayo kaagad ay magpatawad, no? Dahil pag tayo magpatawad, napakaganda, napakasarap pa tayo magpatawad, mga kaibigan, dahil napakaganda, no? Napakasarap ang tulog. Kasi alam mo, mga kaibigan, no? Minsan, no? Dahil sa pag-usapan natin ang tulog, dahil sa tulog, no? Nakalagay doon naman na, I will both lie down and sleep in safety, for you alone, O Lord, is my refuge. No? So ako ay higa at matulog ng masarap na tulog dahil ikaw, Panginoon, ay nag-aalalay sa akin. Nagbabantay sa akin na hindi ka naidlip at hindi natutulog. So dito mga kaibigan, ating makamtan lamang ang napakasarap na tulog kung tayo ay nagpatawad na. Nagpatawad na tayo sa mga taong nagkasala sa atin. So, di ba, napakaganda, no? Napaka-the best pag tayo ay, mga kaibigan, ay magpatawad, no? Napakasarap ang tulog natin.